sinasabi niya, ako'y nagagalak, sinasabi niya sa kanyang sarili na siya ay pupunta sa sambahan ng Panginoon. Kaya pumili ng Panginoon sa umagang to, tayo nandito mga kapatid sa mga kagalakan na tumayo sa inyong harapan at bahagi ang salita ng Diyos. Tayo sumunod, tayo manalangin. Yung sa Pao Diyos, ang dakila sa lahat, at hindi ka namin tinataas, at ibalahatin namin yung dakilang pangalan mo. Dahil kang Diyos, ang dakila, may gawa ng langit at lupa, mga bagay nakita at di nakita. Ikaw ang Diyos, ang dapat ang bigyan ng palatian, sapagkat ikaw ang pinakamataas, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, at ikaw ang Panginoon ng mga Panginoon. Kaya patuloy ko namin pinapasalamatan, hindi sa oras na ito, tumatulong sa amin, magandang panahon, magandang pagkakataon muli, Panginoon, na mapakinggan namin ang mabuting balita para kami magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Diyos, gigising po kami dahil na ako at nawa ay ikaw mangun sa amin, makita namin ang salita mo, ang mga katotohanan ng mais mong kahiwatig sa bawat sa amin. At sa iyo namin habilin sa oras na ito, ang gawain ko ay ikaw ang bigyan namin karangalan, Panginoon. Itong sa dalangin na sa pangalan ni Jesus. Amen. So, nakaraan ka, pinag-aralan natin yung prayer. No? So, paulit-ulit po yung message ng prayer. Alam niyo ba kung bakit mahalaga ho yun? Kasi sabi nga doon, dapat maging bahagi ng buhay natin ang panalangin, napakahalaga. No? At may katong dahilan ko kung bakit kailangan natin manalangin. No? So, una, it is our task. So, yun ang mensahero natin. So, bawat isa sa ating task natin ito na hindi lang natin panalangin ng ating sarili, panalangin natin ibang tao, panalangin natin yung mga tao hindi nakakilala at nakakilala. Kasi ito yung buhay natin bilang mga Kristiyano. No? So, be prayer po tayo palagi. Pangalawa, sabi dito sa pinag-aralan natin, sa prayer, it is our weapons. Ano? Lalo na kay Satanas. Alam si Satanas, araw-araw nanunudlayan. Isa-isa tinitingnan niya tayo kung saan ang ating weaknesses. Kaya pag nakita niya weaknesses natin, talagang sisipatin niya tayo. Ano? Kaya dapat ready tayo sa panalangin. Itong palaging ginagawa ng Panginoon Kristo, kaya sa Mark 1:35, madaling araw pa, ang Panginoon lumalabas at silang at siya nanalangin. At kita naman natin, pagkatapos ng panalangin, tinitira ka agad ang Panginoon. Challenge si Satanas. Ano? At pangatlo, sabi doon, may reward naman yung panalangin natin. No? So, ito, kaya tayo nandito, it's a reward. No? Pinatalog yung lugar na to. Kung sa panalangin natin, no? Nandito yung reward. Kaya huwag tayong titigil sa panalangin. Maging, sabi nga, maging buhay natin ang panalangin. No? Araw-araw tayo nalalay, huwag tayong titigil kasi bahagi ito ng buhay ng mga mananampalataya. No? So, ang topic ko ngayon ay tungkol sa mga hamon. No, so makikita mo natin yan sa pangalawang Timoteo 4:1-8. So ang hamon na ito ay para sa lahat. Ganito ba concern nito? Dapat hindi particular. Kasi ito yung hamon natin sa mga college graduate. No? Sabi niya, ganyan sa lahat. Kaya sabi, ito para sa lahat, sa young, sa matanda, sa magtatrabaho. Pero I want to emphasize, lalo na sa mga nag-graduate kasi aalis na kayo na school, mababago na yung kinalalagyan. Marami na kayong tao makakasama, no? Magkakaroon kayo ng trabaho, daranas na kayo ng pagsubok na hindi naranasan, no? At magkakaroon kayo ng asawa balang araw. So, dapat yung mga pangasawa niyo maging bahagi rin, no? Yung paglilingkod sa Panginoon. Kaya challenge ito sa lahat, no? Kung dumating sa sessions nito, dapat maging hamon ito para sa lahat, no? So, iniingatan ko, challenge na to sa aking buhay. More than 32 years na. I graduated in 1983 sa Central Luzon State University. Nagdadala ko to ang challenge sa buhay ko. Na talagang sinachallenge ko ang buhay ko. Kasi lumabas na ako doon, magtatrabaho ako, magkakasawa ko, kailangan pa rin maglingkod ako sa Panginoon. So, ito yung mga challenge, no? Lalo na sa estudyante, nag-graduate. No? So sabi diyan ay, yan ang sa pangalawang Timoteo 4:1-8. So pakikita ko na sa ang yung pag-aaral natin. So ito, ano ba yung mga challenge na nais ng Panginoon sa bawat sa atin? No? So una ho dyan, sabi diyan, ipamaral ng mabuting balita kahit
ayaw ng iba. No? So ito kasi natatakot na mangaral ng mabuting balita. No? Lalo na yung iba na natatakot sila kasi hindi nila kaya mag-isa eh. Kaya nga dito, palagi namin sinasabi, hindi kayo nag-iisa. No? So, kaya may partner tayo eh. Kaya huwag kayong matakot mga kapatid. Tandaan nyo, lahat kami ay naka-backup sa inyo. No? Kaya, kasi namin paano, share tayo. No? Hindi kayo nag-iisa, lalo sa grupo natin. Kaya huwag kayong matakot, lalo na ang pag-inusyal na ako sa Matthew 20:20, hindi ko maiiwan hanggang sa katapusan ng mundo. So, iba nahihiya. So, wag tayo nahiya, lalo na hindi nakatapos ng pag-aaral. Ang pangaral ng mabuting balita, hindi lang sa nakapag-aral. Ito ay para sa lahat. No? Kahit hindi sa nakapag-aral, ito ay challenge ng Panginoon. So, alam sa Roma, sabi doon, pinili ko ang mga mahihirap para hiin ang mga mayayaman. Pinili ko ang mga mambang para hiin ang marunong. Kaya, wag tayo mahiya. Kaya, nandito ho kami, mga leader, ginagawa namin ng paraan na kayo turuan, no? So, hindi ho kayo mawawala ng karanasan pagdating sa salita ng Panginoon. Kaya, pag may Bible study, may cell group, lahat na talata, lahat na topic na pinag-aaralan, ilagay ho natin sa puso't isipan natin, paglabas ho natin, magamit ho natin yan, madala natin ang salita ng Diyos, no? At huwag tayong titigil sapagkat it's a challenge for us. Hinahamon tayo ng kasi ito yung Great Commission ng Panginoon na ipangaral natin ang mabuting balita. So, wala exemption no? Kahit ayaw ng iba, dito sa Lami, gusto ng Panginoon, kahit tayo nag-iisa, go lang tayo ng go. Ano? At sabi dito, tingnan natin yung sabi sa talata. Talatang 1 hanggang 4, sabi diyan, inuutosan kita sa harapan ng Diyos at sa harapan ng Panginoon Kristo. No? Na siyang hahato sa mga buhay at sa mga patay sa kanyang pagpakita sa paghahari. Ano? So, ipisan, utos pa ng Panginoon. Utos pa sa lahat sa atin. No? So, mga exemption mo yan. No? Inuutosan tayo ng Panginoon na ipangaral ang mabuting balita. No? So, sabi diyan, ano? Ang utos sa atin, ipangaral mo ang salita. Sabi diyan, ipangaral ang salita. So, dapat palagi natin tatandaan ito ang challenge sa ating ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At sabi diyan, maging handa ka sa panahon o sa hindi mabuting panahon. No? So, huwag tayong mag-witness lang dahil sinabi ni Sir Nico, hahayo tayo. Huwag tayong mag-witness kapag mayroong mga okasyon lang o nagsasabi sa atin, hayo tayo. No? So sa ating buhay, kahit walang call, walang sasabi sa atin, basta may pagkakataon, mag-share tayo. No? So huwag tayong mahiya. Palagi natin tandaan ang Diyos, ang Banal na Espiritu Santo, ang tutulong sa atin. Ano? At sa Biblia, nakita natin, ang mga tinawag naman ng Panginoon, hindi has pag-aral eh. No? So tandaan natin, 12 ang disipulo ng Panginoon. 2 lamang ang nakatapos. No? So sino? Si Lucas, isang doktor. Pangalawa, si Matthew, isang tax collector. So the rest, sila ho ay magsasaka, sila ho ay mangingisda. Kaya bago tayo mahiya, dahil ang Panginoon walang pinipili, lahat ho tayo sinatalis niya. So sabi diyan, mapanahon man o hindi panahon. Basta tawag ka ng Panginoon, call tayo, huwag tayo mahiya. Nandiyan Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. So sabi diyan, manumbat ka, magsaway, magigayat kung may karapatan, kung may magayat kang may katapatan ang pagtuturo. So, ito na ibang challenge to, pero ang gusto kong bahagi dito, ipangaral ang mabuting balita. Sige. So, nandito ho yung mga example, no? Mga tao ho na nangaral kahit siya nag-iisa. So matapang, no? Pero nangaral siya nung nag-iisa siya. So ang pangalan niya ay Felipe. No? So gumamit ako ng bata kasi gusto ko makita ng mga kabataan. No? Lalo na yung graduate, yung sila ay kailangan ng Panginoon kasi kapag-aral sila. No? So sa Gawa chapter
8 verse 5, sabi diyan, si Felipe ay bumaba sa lungsod ng Samaria, pinangaral sa kanila ang Mesayas. No? So, bago ho yan, ang nangyari sa chapter 8 ho, nakita natin maraming Kristiyano doon ay talagang pinag-uusig. Kaya sabi diyan, sila yung nangalap. No? So, nandun yung takot. No? Lalo na, si Saulo, nung panahon to, ay active na. No? Kaya nangaral sila. Nakita natin, pero si Felipe, hindi siya natakot. Na kahit mag-isa siya, nagpunta siya sa Samaria. No? So wala siyang kasama. Bakit? Kasi nandun yung kanyang hamon sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Kahit ako nag-iisa, Panginoon, gagawin ko, mangangaral ako ng salita ng Diyos. Ang Samaria, delikadong lugar rin. Alam mo ba kung bakit? Kaya iba'y natatakot? Kasi ang mga tao dito, matitigas ang ulo. Naalala niyo ba yung Israel? Meron yung Southern Kingdom, Northern Kingdom. Yung Southern Kingdom, ito yung Judah, talagang tapat sa Panginoon na lahi dito. Yung Northern Kingdom, ito yung part ng Samaria. Ang titigas ng ulo. Kaya ang hirap ako minsan ng mga tao dito na bahagi ng salita ng Diyos. Pero makita natin si Felipe, alam niya. Pero siya, convincing siya, naniniwala siya. It's a challenge, no? Na siya pumunta ron at mangaral ng mabuting balita. No? So, minsan, lalo na ng mga bagong graduate, hindi niya alam yung patutunguhan. No? Iba ay mapunta sa opisina, marami kayong nakakanasan na hindi mo pa naranasan na kayo nag-aaral ng college. Naging senior high, no? Iba na yung kalagayan ngayon, hindi na kayo mga bata-bata pa. Medyo may edad na kayo. Naranasan niyo, no? Huwag kayong matakot na pangarap ang mabuting balita. Sina-challenge tayo ng Panginoon. Ano bang nangyari? Kahit tayo mag-isa, kahit ayaw ng mga tao na sa paligid natin, sige lang tayo kasi it is a task na iniwan sa atin ng Panginoon. It's a great commission. Huwag natin kalimutan. At nalangin natin, no? Nang bawat isa sa atin, bata man, matanda, may asawa, no? Pangaral natin ang mabuting balita. Alam niyo kung bakit? Marami na pagdating ng panahon. Hindi natin alam kung ano mangyayari. No? Ngayon, sama-sama tayo, baka bukas hindi natin alam. No? Tingnan natin mga tao nasa paligid natin, lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Baka hindi pa sila nakakilala, tulang mensahe, panalangin natin. No? Kung hindi nyo kaya, nandito na kami, magsama kayo. No? Huwag kayong nahihiya, ang mahalaga, may pangaral natin ang mabuting balita. So, si Felipe, no? Challenge sa atin yan. Ito yung hinahangaan ko. So, ito yung hinahangaan ko, no? So, ang pangalan niya, Joseph Spires, no? So, si Joseph Spires, so, ay may bata pa siya. Maliit na tao siya. Hindi siya pinapansin mga tao. Ang tingin sa kanya, yung parang sira ulo. Kasi hindi normal ang pagkilos niya, no? So, kaya ang mga tao sa kanya, hindi halos maniwala sa kanya. So, sabi dito, it was August 26, 1868. No, sa North Wales, no? Nagpunta siya sa isang seaside. No? At nakita natin yung beach doon. At doon sa Maldives, marami siya nakita ng bata. No? Alam niyo ang ginawa niya? Ipinangaral niya ang mabuting balita. Gumamit ba siya ng mga talata? Hindi ho. Wala siya alam pa sa mga talata noon. Pero meron na siyang nasa puso niya. Ang pangaral na simple lang ginamit. Sabi diyan, sinulat lang siya ng text sa sand. Kumuha siya ng stage, sinulat niya, sabi diyan, God is love. So nakita natin maraming mga kabataan ang tugod. No? Naglapitan ng mga kabataan. At sila ay nagtanong, ano ba ibig sabihin ng ang Diyos ay pag-ibig? So nakita natin sa Joseph Spires, ay yung mga bata talagang in-encourage niya. No? Na pag-aralan ang salita ng Diyos at damahin nila ang tunay ng pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal sa kanila ng Diyos. At nakita natin, sabi dito, nagturo na siya ng mga Bible stories. Nakita natin, noong panahon yun, nag-develop ang mga batang ito. Tayo siya ng movement. Ang sabi diyan ay Children Ministry Mission. No? At yung Children Ministry Mission na yan, ang mga batang ito ang naging kasangkapan niya para lalo mapahayag ang mabuting balita. So, si Joseph Spires, so, 1868, pero hanggang ngayon, nangungusap pa rin siya ngayon sa bawat isa sa atin. Alam niyo ba bakit?
Ang Scripture Union mo ay buong mundo. At ang Pilipinas ay may office siya ng Scripture Union. At ito ang kanila. Ito ang kaparaanan nila para ipangaral ang mabuting balita. So, meron mo ba kayo nito? Hindi ko yun. So, may timal ho, 280 plus. Pero maganda nga ito kasi na-challenge ako dito sa taong ko eh. Kasi kahit patay na siya, nag-iwan siya ng alaala. No? Na maalala siya na sa huling panahon, nandun pa rin ang kanyang pagnanasan ng bawat sa atin ay makarinig ng salita ng Diyos. No? So, napakaganda ng example ng Joseph Spires. Kahit nag-isa siya on that time, hindi niya ikinahiya, hindi siya natakot sapagkat naniniwala siya na ang Diyos, mahal ang mga bata, mahal niya ang lahat ng tao, nais niya ang lahat ay maligtas. So, ito yung pinakahamon sa atin ng Panginoon. No? So, sa Matthew 8:28, sabi ko, lumapit si Jesus at nagsita sa kanila, ito sa mga disipulo. No? At sinabi, lahat ng pagmamahalaan ay sa atin sa langit upa, lumayo kayo. Yung salita ko ay pinakit niya sa kanyang disipulo, hindi lang sa kanyang disipulo. Ang salita ng Diyos ay walang limitasyon. No? Hanggang ngayon, ito pa rin ang sinasabi ng Diyos sa atin. Ito pa rin ang hamon, hindi lang sa 12 disipulo, kundi naging sa bawat isa sa atin. Bata, matanda, may asawa, nagtatrabaho sa opisina, o ano lang lalagyan ngayon, naistampan yung sabi diyan, lumayo kayo. So ito yung unang hamon, no? Natatanda natin, lalo ng mga graduate, no? Saan kayo makapunta? Ano ang nangyari? Share the gospel of God. So naalala ko bago ako mag-graduate, last year ko na, ang dala ko lang ay siguro 12 o 16 units. Sabi ko sa Panginoon, maraming salamat kasi graduate na ako. Ang hirap ng tinis ko bago maka-graduate. No? So pag nakasyon, hindi ako dito sa tapos na yun lang. So ekta-ektarya ang tinatabas namin magkakapatid. No? So nagtatabas kami ng mga tulo para lang kami magkaroon ng damit, magkaroon ng sapatos, magkaroon ng allowance pag-intag sa school namin. Kaya, sabi ko ang hirap talaga ng buhay mo. Pero sabi sa Panginoon, maraming salamat Panginoon, kasi nag-graduate na ako eh. Sa kabila ng hirap, natatapos na ako. Sabi ko sa Panginoon, habang nandito ako, last year gusto ko Panginoon, bigyan mo ng pagkakataon na ako yung makapangaral ng mabuting balita. So, tumugon naman ang Panginoon. So, sabi niya, sige, kung gusto mo, punta ka sa Batuan City, sa Muñoz Nueva Ecija. So, sabi ko, Panginoon, palagi naman ako dumadaan dyan, nakikita ko mga problema ng estudyante dyan, lalo na sa Wesleyan University. Kaya sabi ko, sige, kung gusto mo, dito ako. No? So go lang ako. No? So, nag-iisa lang ako. Kasi sabi ng Panginoon, sige, payag naman ako, pwede. So, nangarap lang ng salita ng Diyos, walang nakakalam nun sa lakas ang pan-ministry. It was a separate mission para sa akin. Gusto ko mag-ingit eh. Sa Panginoon, sa kasalakasan ka. No? So, nalaman nila, may Bible study na sa Wesleyan University. Nung nasalita na ako, sabi nito, pwede ba makahingi ng katulong? Kasi hindi ko kaya na ako magbabible study sa mga babae. Kasi sa CLSU, sa University, hindi mabawal. No? Lalaki, ang magbabible study ay lalaki. Ang babae ay babae. Kasi nagkakaroon ng problema eh, pagka-mix ang mga dami. Kaya yun ang iniiwasan ko eh. Makakot ang tukso. So, I pray na bigyan ako ng makakasama. Pero, nabigo ako. So, yung pinost ko yung aking isang partner na babae, third year na siya, sabi niya, Kuya Tony, sorry ha, busy ako eh. Kasi, minimaintain ko rin yung grade ko kasi candidate siya po kung down eh. So, pero napakasipag niya, pasensya na. So, medyo nalungkot ako. So, walang sumama sa lakas ang kami sa akin. So, tumawag ko na yung kaibigan ko sa Wesleyan University. Sabi niya, pasensya na, brother, kasi busy ako sa simbahan sa Yemenite Church. Kasi siya busy. Ang pangalan niya ay Ruth Marcelo. Siya ay singer. Singer ang lahi nila. Kaya nakapokus siya sa pag-lead sa singer. No? Medyo nalungkot ako. No? Pero sabi ko, Panginoon, dinala mo na ako dito. Wala nang uhungan to. Kahit ako'y nag-isa, magpapatuloy ako.
At natutuwa rin ako, nung natapos ng graduation, nakapaglingkod naman ako sa Panginoon sa lugar na hindi ko inaasahan na maraming challenge, maraming pagsubok, education, yung sabi ko, Panginoon, ko sa iyo, nagtapad ko na ang isang regalo ko sa iyo na kahit ako nag-iisa, mangangaral ako ng mabuting balita. So sa akin din itong challenge, kahit sa kayo nag-iisa, nandiyo palagi ang Panginoon, hindi tayo pababayaan. Maaaring makatalino, makahal natin, mayayaman, o ano pa mga kalagayan nila, magtiwala lang tayo sa ating Panginoon, Jesus Cristo. So, pangalawang hamon na nalagay sa akin, ito yung challenge sa akin ng Bible study din ko eh. Magtiis ka kahit ayaw na ng iba. Ang buhay ng Kristiyano ay hindi palaging masarap. Meron din yung hirap na daraan sa ating buhay. Lalo na yung mga graduate, nagkakatrabaho kayo, yung naranasan nyo sa school, pagka nagkatrabaho na kayo, mas matindi ang naranasan nyo. So may persecution, meron mga nilabakin kayo marami. At minsan gagamitin pa kayo ng mga tao para mga bagay na hindi naman dapat na gawin. So maraming challenge, pero sabi sa atin, magtiis kahit ayaw ng iba. Ang buhay ng Kristiyano, dapat tayo nag-iisip. Habang tayo nabubuhay, dapat tayo magtiis. Sabi dyan sa pangalawang Timoteo, ngunit ikaw maging maayos sa iyong pag-iisip sa lahat ng bagay. Tiisin mo ang lahat ng kahirapan. Sabi dyan, lahat ng kahirapan. Gawin mo ang gawain sa mga pag-ibig, ganapin mo lubusan ang iyong lingkod, lubusan ang paglingkod sa Panginoon. So, habang naglilingkod ka, lubos-lubosin mo na. At sabi dyan, habang lubos-lubos na yung gagawin sa Panginoon, pagtiisa mo. Kasi lahat tayo daranas ng pagtiis sa ating buhay. So, kaya yung mga bagong Kristyano pa, maagang-maaga pa, sinasabi namin sa inyo, daranas tayo ng paghihirap, daranas tayo ng pagsubok, daranas tayo ng mga pagtukso sa ating buhay, pero kailangan naman natin magtiis. Kasi bahagi ito ng challenge ng buhay Kristiyano na ating pahaharapin sa ating buhay. So, ito yung isa-example, nagtiis. So, iba ay magtiis, pero si Esteban. Kilala niyo ba si Esteban? Si Esteban ay batang martyr. So, napaka-serious niya talaga pagdating sa paglingkod sa Panginoon. Hindi niya rin inaakala na mangyayari sa kanya ito eh. Hindi niya inaakala na mamamatay siya sa paglingkod sa Panginoon. Pero makita natin, inis niya magbagay nito. Sabi sa Gawa 7:54-81, sabi niya, na marinig niya ang mga bagay na ito, nagsiklabak ka ng galit, manalit ang kanyang mga ngipin laban kay Esteban. Ngunit siya nagpuspos sa Banal Espiritu Santo at nasa nakapula sa langit. Nakita niya ang kalagitian ng Panginoon. So kapag tayo naglingkod sa Panginoon, palaging tingin sa langit. Tingin tayo sa Panginoon kasi hindi natin makakaya pagka tayo nakatingin sa mundo kasi hindi natin makakaya ang kalagayan dito sa mundo. Napakahirap ng kalagayan dito, maraming temptation. Kaya siya, nakatingin lang siya sa langit palagi. Tinitignan niya ang Diyos kung paano siya gagabayan. Nakita niya ang kalagitian ng Diyos. Kaya kapag tayo naglilingkod, tingnan natin palagi ang kalagitian ng Diyos. Yun yung papalaka sa atin eh. At siya sa nakatayo sa kanan bahagi ng Diyos. Sinabi niya rito, nakit ang bukas ang langit at anak ng tayo nakatayo sa kanang bahagi ng Diyos. Kaya sila sumigaw ng malakas sa piling at tinakpan nila kalamutay na nagkaisa nilang binarungo si Esteban. Yung si Esteban nagsasalita. So makita natin talagang pinagtulungan siya. So nag-iisa siya, ang tapong talaga ni Esteban. Nangaral siya, nag-iisa siya. Ayaw ng iba, pero siya okay lang sa akin. Ang mahalaga, ako yung nangangaral ng mabuting balita. At nakakalungkot, sabi dito, si Saulo ang dahilan ng kanyang kamatayan. Kasi si Saulo noon talagang eager magpapatay. Kaya nakita natin binanggit dito, nanalat ang mga tao, yung mga Kristiyano sa Israel. Kaya halat. Pero sa kabila nito, makita natin, si Esteban ay nagpatuloy sa pangarang mabuting balita.
Kahit nung mamamatay na siya, talagang sinasabi niya, patawarin niyo sila. Sa isip niya, alam niya lang na tamang tayo makasalanan, hindi pa sila nakakaroon ng mabuting balita. Kaya nangaral siya ng mabuting balita para sa kaligtasan ng iba. So yung mga kabataan, I challenge you, nakasan niyo na ang loob niyo. Maraming challenge sa buhay niyo, lalo-lalo pagka kayo nasa opisina. Iba-iba na ang nangyayari sa buhay niyo ngayon, no? Pero ang Panginoon naman, kahit pabayaan ang Panginoon sa atin. Dito sa King James Version, sa Matthew 24:13, ngunit siya makabatiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Kasi sa translation, ang maging tapat hanggang sa wakas ay maligtas. Pero sa original translation ng King James, ang magtiis sa wakas ay siyang maligtas. Kaya tandaan nyo, magtiis lang nyo tayo. Maligtas yung tayo, hindi mo tayo pababayaan ng Panginoon. So naalala ko yung experience ko dito, pagtitis yun, no? So, after graduation, nag-apply ho ako sa Aquatic Body System as a research assistant. So, bilang research assistant ko, talagang medyo mahirap. So, utak, ay mahina ako eh. Hindi naman ako magaling para maging research assistant. Sa klase ako magalis siguro, halos makaskwela ko, mga valedictorian, salutatorian. Hindi naman ako honor student eh. Kaya medyo nakabahan ng college. So, sabi niya, kukunin ka namin bilang maging research assistant. So, nandun lang ako, sabi nila, wala ka pang alam. So, kailangan mag-train. Kasi ang major mo, fund management, kailangan namin ka mag-manage ng fund. Alam niyo ba, nasa ko, nagtabas ako sa fish fund. Araw-araw na yun. Nagtatabas ako, nag-harvest, nagpapakain. Pero tinis ko yun. Kasi gusto nilang ako naturuan eh. At nung huli sinabi nila, hindi lang yan dapat malaman. Pati sources dapat, alam mo, alam namin na medyo baka nahirapan ka sa research. Medyo komplikado, malaking kumpanya, ang papasukan mo, baka na-question ka. Kaya magtiis ka lang, ha? Pag-aralan mo ang lahat na dapat malaman pagdating sa research. No? Kaya sabi nila, after 6 months training, doon ko naranasan na talagang sa Miracle Tilapia Research Station sa Hala-Hala Rizal. Yun ang first mission ko na ako pinagdala ng Panginoon, no? Sa bundok ng Hala-Hala Rizal. No? At doon makita ko yung unang treatment sa akin doon. No? Hindi ko akalain na doon pala ay mapolitika. No? Yung iba pala ito na ipinapatay. No? At minsan ako ay tinakot ng campaign manager ni Mayor. Pero sabi ko, Panginoon, bahala ka na sa akin. No? Hindi ako binabayaan ng Panginoon. Pagkamat sa ko rin eh. No? Kasi maraming reason kaya ako malis. Sa akin naman, hindi mahalagang pera eh. No? Kasi yung pera, madaling hanap niyan eh. Pera buhay, minsan lang. No? Hindi ko sasakripisyo ang aking buhay dahil lang sa laki ng sweldo. Kaya umalis ako doon. No? So, nag-transfer ako sa Pat Corporation. Ito yung pinaka-greatest challenge sa akin. No? I manage 28.8 hectares. No? So, may mga tauhan mo ako. So, dito, ang dami ko ng tauhan. Dito ko naranasan yung mag-taste talaga. No? So, una kong nakalaban ay mga NPA. No? So, pinadalan ako ng sulat ni Commander Bulaklak. Sabi niya, huwag kang mahigpit sa mga tauhan. No? So, punta ako sa Quezon City sa main office. So, dalawa yung sulat. Sabi niya, huwag kumatakot, Tony. No? Kasi, part lang yan, baka binablog ka. No? Pero may duda ako, itong Commander Bulaklak na ito, nakasama ko sa CLSU eh. No? Kasi activist kasi eh. At ako naman, hindi naman ako nakikitulong din naman ito pagdating sa sa kabutihan ng mga estudyante. No? So, alam ko na black thumb ko eh. No? Pero hindi ko makalimutan talagang napakasakit sa akin. No? So, sabi ko, ako tumutulong sa kanila. Even on the time, nababaya ko dumaan ng mga NPA sa farm. Pero nung pag-ano nila ako na, pagbantahan nila ako, sabi ko, nakakalungkot. No? Para rin ba nilayin namin yung NPA, tumulong sa mga mahirap. Kaya lang magkaiba kami ng paraan. Ang paraan nila ay bala, ang paraan ko ay Biblia. Yun ang gamit yun, nagkaiba kami. So, tinis ko na lang yan. Hanggang dumating nawala yung threat. Pagkasunod noon,
nakalaban ko naman yung militar. So may isang major na lumapit sa akin. Sabi niya, Brad, tulungan mo naman ako. Kasi baka ako'y makulong eh. So sabi ko, ano ba problema mo? Kasi ang yaman ko eh. Kasi nung panahon daw, uso yung mga hidden wealth sa mga militar. Hinahanapan sila, no? Kino-question yung mga mayaman militar. Kaya sabi niya, tulungan mo ako, Brad. So ako naman, bikas na siguro sa akin na tumulong. So tumulong ako, naging partner silang may-ari. Pero dumating pagkakataon yung pagtulong o binaliwala niya. No? So, bumaba ako sa posisyon as manager, ang naging sekretary ako. Siya ang tumayong manager. Pero dumating huli pagkakataon, gusto nila akong patayin. So, tinawag niya yung 8 tauhan ko, harap-harapan kami, hawak niya yung 45. So, inisa-isa niya kami, kanino ka? No? So, dalawang inaasahan kong tutulong sa akin eh. Una, yung angko na may-ari ng kumpanya. No? Kasi magmula bata, hanggang tumanda, pinalakan na siya. Pero nung hawak ng major ang baril, nalungkot ako. Iniwanan niya ako. So pangalawa, yung galing sa Iwahig. Alam niyo sa Iwahig, tapunan niya ng mga siga, yung mga wanted, makatapang. Sabi ko, ito ang matapang to eh. Hindi niya ako pababayaan. Pero nalungkot ako eh, kasi hindi siya tumayo na kasama ko. Kaya nag-isa na lang ako, kaya ako ang binigyan na ng major. Sabi niya sa akin, hawakin ba rin? Kanino ka, Mr. Julio? No? Sa akin ba o sa may-ari ng peace fund? So, tumayo talaga ako, sabi ko. Ako, pinulungan kita, sabi ko. Kaya ito gagawin mo sa akin. So, sige, kung ayaw sa akin, bahala ka ako, ang babarin mo hindi. Pero alam ko naman, hindi ako babarin, anak mo black eh. Pero nandun talagang may takot din ako eh. Alam niyo naman ang ano, doon ko naranasan first time. Kaya lumabas ako, pero paglabas ko, talagang hinabol niya ako ng tingin. At pagkalabas ko, talagang nagpadala siya ng isang platoon para magbantay sa kan. Pero hindi ako binabayaan ng Panginoon. Nakalampas naman. So marami, no? Hanggang nag-hearing, ako ang star witness. Hanggang matapos at nanalo kami sa hearing. Pero nakita ko ron, ang hirap pala. Na maging mataas yung posisyon ng that time. At mahirap din pala yung mga pagsugot ng mga Kristiyano. Hindi lang yun. Nung nasa Mindanao ko, ganun din. Islamic fighter. So napunta ako sa Tabang Maguindanao para tumulong sa isang project. Pagdating ko doon, nagkapunta ng aking pupuntahan area. So yung mga content ng tank ko, butas-butas ng M50 caliber. Pero nakita ko, nandun ang Panginoon. 1 year ako stay doon, hindi na pinbayaan ng Panginoon. So mga kapatid, yun ang buhay ng Kristiyano. Kaya kayo matatakot ha, kasi sanay na ako rin eh. So, may ba sa inyo, baka maranasan niya, sinasabi ko na sa inyo, baka maaaring lumiyan ka. Pero sabi diyan, magtiis ka. Kahit yung iba, ay sumusuko na. So, maraming challenge. Ito yung pinaka-extreme na naranasan ko. Hindi ko alam kung ano magiging buhay niya. Kasi sabi ng Biblia, magtiis tayo hanggang sa wakas, tayo liligtas ng Panginoon. Be strong, sabi ng Panginoon. So, magtiis tayo. Sa pangatlong hamon na nalagay sa puso at isipan ko, sabi diyan, manatiling tapat kahit ang iba ay hindi nagiging tapat. Manatiling tapat kahit ang iba ay hindi nagiging tapat. So, challenge ko kayo, alam ko na gusto lahat, mag-stay tayo dito. Pero darating panahon, baka mababasan tayo. Pero ang challenge ko, huwag nang dumating pagkakataon yung kung ilan tayo ngayon, ang panalain ko, yung din ang manatili dito sa lugar na ito. So, makita natin, sabi niya sa Pangalan Timoteo 4:6-7, ang buhay ay inalay ko na, dumating na ang panahon ng pagpanaw ko. Ang sabi ni Pablo, so medyo matanda na siya, malapit na ang kanyang kamatayan. Sabi niya sa verse 7, puspusan ako nakipaglaban sa paligsahan. Matapos ko na ang dapat kong patuloy. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. So, yung last part sabi diyan, nanatili akong tapat sa pananampalataya. So, nais ng Panginoon na panin natin ang pananampalataya niya. Sa
sa ating buhay. No? Una, ito yung background ng mga tao na babanggitin ko sa challenge na to. So sa Daniel 1:57, 18, so makita natin dito yung nang matalo ang Israel ng Babylonia. Pinuha niya yung mga kabataan, no? Yung mga kabataan, matipuno, matatalino, sinala niya sa Babylonia. At nais niya ang mga batang to ay turuan. Kabilang dito si Daniel, Meshach, Abednego, at Shadrach. At sabi diyan sa verse 5, sabi diyan, ang pagkatapos ng 3 taong pagsanay, nagbibigay na sila sa kanya. So makita niyo sila nag-aral, 3 years sila nag-aral. Tulad ng mga estudyante, nag-aral din kayo. At makita natin, sabi diyan sa verse 8, nagkalipas ng 3 taong pagtutol sa kanila ay sa unahan, Nebuchadnezzar, dinala sila ni Espanas sa kanya. So nag-graduate din sila ng 3 taong pag-aaral. Pagkatapos ng 3 taon, sinubukan na sila ng hari. No? Lumabas na sila ng school sa panahon ng mga estudyante ngayon. At makita natin, ito ang panahon para pakita nila ang kanilang katapatan sa Panginoon. No? So una, naging tapat sila sa trabaho. So yung mga graduate, kayo yung mga employee sa trabaho. So ito ang hamon ng Panginoon sa atin. No? Maging tapat tayo sa trabaho. Lalo-lalo sa gobyerno. Ang malaking challenge sa gobyerno, kaya ayaw nasa harap sa gobyerno. Ang daming challenge sa gobyerno. Kaya sabi ng Panginoon, ayaw mo tawagin sa gobyerno ka. Baka maranasan mo, hindi dapat maranasan. Yung anak ko naman sa gobyerno rin, nandiyan na teacher rin. Kaya panalangin ko na, pag nasa gobyerno ka, maging tapat ka sa trabaho mo. At maraming pagsulok. So makita natin si Daniel, sabi dito, hindi si Haring Darius ng sa dahil ko gobernador ang pamamahala sa kanyang kaharian. This is challenge, ano? Sa mga nag-graduate, kayo ay mapipili, magtrabaho, ano? Sa isang lugar, tulad ng kaharian. Ang mga gobernador nasa ilalim pamahalang 3 abisador at sa dito ay si Daniel. Si Daniel ang tanging sa kanya dahil sa kanyang panghihirang kakayahan. So yung mga graduate, kayo nag-graduate, hindi kayo lalabas na school. Wala kayong kakayahan natin, wala kayong kakayahan. No? So hindi naman lahat na estudyante lang. Pati tayo lahat dito. Lahat tayo pinagkalooban ng Panginoon ng different gifts. No? Gamitin natin ang gift na yan. Sabi dito, kaya tinawag ng hari na siya ay gawin ito at mahalan ng buong kaharian. So ang challenge sa atin dito, alam ko, na bawat sa dating panahon, iba sa niya magiging manager, iba sa niya magiging president, yung iba sa inyo magiging mamahala sa iglesia, yung iba sa inyo papasok sa private institution. No? Alam mo naman ito, nais ng Panginoon. No? Nais ng Panginoon the best for you. No? So ito yung palagi sinasabi ng Panginoon sa atin sa Isaiah 29:11. I am the Lord for God, I choose the best for you. No? And choose you the best, you should go. No? So makita natin yung pangako ng Panginoon about sa atin, the best talaga eh. Kaya nakita natin si Daniel, nilagay siya, maging katiwala, mahala sa Panginoon. No? So makita natin yung buhay ni Daniel ay hinanapan siya, no? Nang bukas ang kanyang mga kalaban. At sabi niya sa verse 5, kaya sinabi nila, wala tayong may karak sa kanya, maliban bumahanap tayo ng kasalanan may kaugnayan sa kapusan ng kanyang Diyos. No? Kaya nakita natin si Daniel, napakalinis ng pangalan. Out siya, Diyos ang tapat, naging malinis ang kanyang pangalan. At dahil siya naging tapat sa trabaho, nakita natin sa verse 28, naging maulag ang buhay ni Daniel sa panahon paghahan Darius, sa panahon paghahan Cyrus, na taga-Persia. So imagine naman ang tagal, 2 hari ang kanyang pinagbibilangan. So sa atin din, nais ng Panginoon, na tayo maging tapat sa trabaho, tayo paunga rin ang Panginoon sa ating mga buhay, lalo sa ating trabaho. No? So una, maging tapat sa trabaho. Dalawa lang pinili ko ito eh, marami ka dapat. So pangalawa, maging tapat tayo sa Diyos. No? So lahat tayo tinatawagan ng Panginoon maging tapat sa Kanya. Bakit? Siya nagbigay ng buhay sa atin, lahat-lahat na igamit sa Kanya. Nais niya naman suklian natin ang katapatan. No? Habang tayo nabubuhay.
At ang mga example dito ay makita natin sa Daniel 3:8-18. Hindi ko nang babasahin ng mahaba-mahaba. Nandito lang yung background na nangyari. Nang panahon yun, may ilang taga-Babylonia, Lubitsari, pinaratanan nila ng Diyos. Sinabi nila kay Hari Nebuchadnezzar, naway himaba ang buhay, mahal na hari. Hindi ba't nagutos kayo na sino na kayo tulad ng mga spento ay dapat lumuhod, sumamba sa gintong bulto. At ang sino bang hindi sasamba ay tatapon sa nabibiyag na hugno. So ito yung dyan na magkakasubukan no? So darating panahon, i-challenge tayo, papipiliin tayo ng mundo ito. Sa akin ba o sa Panginoon sa Kristo? So hanggat maaari ngayon pa, pag-isipan nyo sino ang dapat kong paglintunan? So ang asawa at ang anak ko talagang pinapalance ko. Darating panahon, papipiliin kayo. No? Pagkakamatayan ko, ay hindi ko kayo matatakot. Sabi sa nila, mas piliin niyo si Kristo kaysa akin. Okay na sa akin mamatay. Basta ako'y manatili. Sabi ko sa asawa ko, huwag kang malulungkot kung nangyari yun kasi challenge sa ating Panginoon. So, kailangan maging tapat tayo sa ating Panginoon. So, nakita natin ang kabataan to, ganito ang kanilang tugon. Sa 13, sabi ko, may ilang mga hindi sumunod sa utos. Sila po ay Shadrach, Meshach, at Abednego. Sila mga tao, mahalan niyo sa nangyayigan ng Babylonia. Hindi nila ginagalang yung mga Diyos at hindi nila sumasaba sa gintong buto na pinatayo ninyo na maring nagalit siya gusto kaya pinagtawag ng tatlo at hinagis sa mainit na kulungan ng buhok. So, ayun ang daming pala Pag nagiging tapat pa sa Panginoon, may kapalit yan kaya kailangan tayo ay magtiis talaga. At nakita natin, pinabayaan ba sila ng Panginoon? Kahit nga nung init ng horno, yung nagtapon, yung panamatay, pero yung tatlo, hindi sila na At yung pagkakataon, yun ang pagkakataon sa Biblia, nagpakita ang Panginoon sa Kristo. Tandaan niyo, this is the first time, the presence of Jesus Christ sa Old Testament. Nagpakita ang Panginoon sa Kristo. Siya yung pang-apat na tao na kasama ng tatlo. Alam ko, kung nangyari sa atin ito, hindi tayo pagkayaan ng Panginoon, manatiling tapat lang tayo sa tao. Sa mga kayong pamilya, ang challenge ko, sa may pamilya naman, ang challenge ko ay ganito. Sa Joshua 24, verse 15, sabi ko, pero kung ayaw niyo maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ng sa araw ito. Kung sino paglilingkuran niyo, maglingkod ba kayo sa mga Diyos? Ang paglilingkuran ng mga ninyo sa kabilang ng ilog na inyong protest. Sa mga Diyos ang Moreo, nandun pa yung tintin ngayon. Pero sa akin, ako, ang aking pamilya, ay maglilingkod sa Panginoon. So yung mga kabataan, magkakaasawa kayo. Magkakapamilya kayo, may mga challenge. Pag dumating pagkakataon, nakapiliin kayo, sino kaya ang paglilingkuran? Ang Panginoon ba o ang mga Diyos minsan? Diba? Lalo na mga pamilya ngayon, dapat i-ready natin ang sarili natin. Dating panahon, napipiliin tayo. Sino ba ang ating paglilingkuran? Diba? Nakasagot tayo, o Panginoon, ang dapat maglingkod sa iyo. No? So, sa Matthew 25, verse 4-30, ito yung mga example sa New Testament. So, ito na kahabaan ng kwento, may tatlong pinagkalooban dito. No? Pinagkakulatan ng isa, pinagkalooban ng 5,000, yung pangalawa, 2,500, 2,000, yung isa ay 1,000. So, yung una, abay nagamit niya, lumago, naging 10,000, basta lumago. At kaya sa akin na kayo, magaling at mabuti alipin. Pangalawa, binigyan niya yung pangalawa ng 2,000. At ganun din ang ginawa ng tapat na alipin. Sabi ng Panginoon, magaling tapat na alipin. At bakit natin nakakalungkot, isa binigyan ng 1,000. At yung 1,000, hindi niya ginamit yung kaloob na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Kaya nalungkot ang Panginoon sa tanong ko. At nakita natin na sabi ng Panginoon, kunin ang nasa kanya at ibigay sa mga tao na pinagkaloob ko. So
So, bawat sa atin ay pinagkaluban ng Panginoon. So, gamitin natin, maging tapat tayo. No? At para matunan natin pagiging tapat. Ano mang talino, ano meron tayo, gamitin natin para sa Panginoon. No? Napapansin niyo ba, kaya may mga tao lalong magaganda buhay, ano ba? Kasi yung mga tao pinagkaluban na ito, na hindi nagamit sa ano, ibigay ng Panginoon sa mga tao at ang ng pagiging sa Panginoon. At kung gusto niya makaranas na ganyung pagpapala, okay, maging tapat tayo para mula ng ating buhay. So, yun ang istorya. So, tanahon tayo sa apat na challenge. So, sabi diyan, magpatuloy kahit na iba ay tumitigil na. So, sa paglingkod sa Panginoon, may loser at may winner. At gusto ko ang bawat sa atin ay maging winner. At gusto ko rin walang susuko sa atin ano man na mangyayari. Kasi sayang lahat ng pinaghirapan natin. Sayang pinagdinasan natin. Sayang lahat ng pagkakataon pinagkalob sa ating Panginoon. Kaya sabi diyan, pagpatuloy tayo kahit ng iba ay tumitigil na. Sabi diyan sa verse 8 sa pangalawa Timoteo 3:8, at ngayon may nila ng Diyos sa aking turunan ng katwiran. Bibigay sa akin na makatarong ng Panginoon sa araw pagbukom niya at hindi lamang ako ang bibigyan. Sabi ito, kundi ang maging lahat ang nanabik sa pagbabalik niya. So makita natin si Pablo, hindi sa sumuko. Maraming naranasan si Pablo sa kanyang buhay. Pinulong, binato, pinahirapan, sa dagat, nasira ang sakyan, halos mamatay na siya. Pero nakita natin si Pablo, hindi siya sumuko. Nakita natin naging matatag siya at siya naging pundasyon ng mga mananampalataya. So, ito yun sa example. Mahilig ako sa example din. So, nakita ang buhay ni Sergeant Felix Jimenez of Metro Police. So, noong May 1996, ang Jolly Puso ay na-crash sa Florida Everglades River. So, ang laman mo ng aeroplano ay 110 katao. Lahat po sila ay namatay. So, nag-rescue ang mga Navy, US Navy. Talagang hinanap nila ang lahat ng tao. Nakuha naman nila eh. Pero isang bagay hindi nila nakita. So, ang black box. Alam niyo ba yung black box sa aeroplano sa operation ng airline company? Ito yung napakahalaga. So, nakakadetalyano ho dito kung ano pinag-usapan ang mga piloto. Nakalagay ho doon kung ano naging problema ng aeroplano. At nakalagay ho doon ang mahalagang bagay na kailangan sa pagsyon ng aeroplano. Kaya, hinanap ho nila ang aeroplano ito. At nakita ho natin talagang hinanap sila ng hirap. 14 days inalugan nila ang river sa Florida. At ang river sa Florida, kung pag-aaralan niyan, ito yung daanan na lahat ng lumi. Maging mga hayop ng makadaan. Kaya sa 14 days, hirap na hirap ang US Navy. So ang ginawa ng US Navy, talagang high-tech. Meron ng submersible, submarine doon, hinahanap nila. Pero naputikin, malalim, hindi kaya nakita. Kaya ang ginawa ng US Navy, kumuha na lang sila ng pole. Kumuha sila ng rope, kaya mga Navy. Yan ho ay mga 3 meters apart. At sila ay naglalakad sa ilalim ho ng tubig. Sundot ho sila ng sundot. Pero nakakalungkot ho, 14 days, hindi ho nila nakita ang black box. Hindi nakasama ang panahon ng dilim. Pagka madilim, ang hindi nakita ang ilalim. Ginamit na nila yung iba't ibang kaparaanan, ngunit sila ay nabigo. Pero on the 15 days, kasama si Sergeant Felix Jimenez ng Metro Police, isa siya sa volunteer sa naghanap ng black box. So alam niyo ba ang kanyang sikreto? Unang-una sabi niya, sa 14 days na nalangin siya sa mga namatayan. Sa 14 days, pinulangin niya ang kanyang mga kasamahan na sila yung makaligtas. Kasi ang hirap struggle Halos namatay sila At 15 days, talagang may siya nanalangin sa Panginoon, tulungan po kami. Tulungan po ako ng mga black box.
Pagkatapos noon, lumabas siya, no, sa dito. Tamang-tama pagbaba niya, no? Pagbaba niya, kasama yung ano, tuntok ng lipol. Nakatusok siya ng metal, no? At yung metal na yun, ay black box na kailangan para sa investigasyon, no? So makita niya, ang hirap, ano? Pero hindi siya sumuko. 40 days sa dagat. Sa ating buhay, hindi lang 40 days ang daranasan natin hirap, no? Whole day ho natin, daranas tayong hirap bilang mga Kristiyano. Pero sabi dyan, lago tayo sa Espiritu, magpatuloy tayo. So, yung ibang nasa paligid natin, maaaring sumuko sila. Pero dapat ang mga Kristiyano, huwag silang susuko sa kanyang buhay. Sabi dito, tulad ni Pablo, hanggang kamatayan. No? Nag-lingkod siya sa Panginoon, hindi siya sumuko. Tulad ni Jesus Christ, hanggang sa kamatayan, binigay niya ang kanyang buhay. No? Hindi siya sumuko para na maligtas ang bawat isa, no? Ang nangangailangan ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, kaya mga hamon sa bawat sa atin, lalo na sa mga estudyante, estudyante, graduate. So ito lang yung lubod ko lang. Una, sabi ko mga hamon, mga ilagay nyo rin po sa puso nyo, sa iyo habang kayo nabubuhay, at check niyo ang bawat isa. Kudagampanin nyo na ito. Sabi diyan, ipangaral mo mabuting balita kahit ayaw ng iba, magtiis kahit ayaw ng iba, manatili ng tapat kahit ang iba ay hindi naging tapat, magpatuloy kahit ang iba ay tumitigil na. So ito yung mga pag-aaral natin, wag ng hamon. Ano sa mga hamon na nakahamon sa iyo? So sa apat na yan, at bakit? Pangalawa, paano matutunan ang bawat hamon na nabanggit kanina? At ang pangatlo, panalangin natin mga hamon na naganap o nangyari ito sa iyong buhay. Kasi kung hindi mangyayari ito, hindi tayo masasama. Kaya thank you. Tayo manalangin. Minsan pa, Diyos, tunay nga po na makapagulit sa mga anak mo. At hindi babayaan ang mga utos mo ay malimot, mawagay sa kanilang mga puso. At maging mga hamon ito, Panginoon, maraming salamat na ibahagi ito sa mga estudyante. Alam ko na napakahalaga ito sa kanila. Hindi lang sa estudyante, sa kabataan, ay matanda sa mga asawa at sa lahat nandito. At ang hamon na ito ay maging isang challenge sa kanila habang sila nabubuhay. At Diyos, ito na dalangin na buhay ng pagkakas sa kanila. Nakatapos kami hanggang sa ating tulong ng aming buhay. Kung may Panginoon na napakalaking challenge ito sa bawat sa amin, hindi, tinatanggap ko namin challenge ito dahil kami mga anak mo. Maraming salamat. At muli, sa isa pa sa pangalan ng Jesus. Amen.